Back to school shopping na at ngayong school year ay 2 na ang aking estudyante. Ang bilis ng panahon dahil si Primo ay papasok na rin. Nursery na nga siya sa pasukan at si Pablo naman ay grade 1 na. Nakuha ko na nga rin ang listahan ng mga kailangan nila. Kaya 2 weeks bago magpasukan ay pumunta na kami ng SM para mamili ng mga gamit nila. Una naming pinuntahan ay mga bag. Akala ko nga ay mabilis lang kami dito dahil alam kong Spider-Man lang ang gusto nila. Pero sa dami ng choices, ang ending kailangan pa palang mamili kung anong klase ng Spider-Man ang bibilhin. Alam niyo yung meron na silang napiling school bag tapos meron na namang ibang nakita. Si Primo parang ang gusto ay iba't ibang bag ang gamit ng Monday hanggang Friday. Partida noong mga nakaraang buwan ay ayaw pang pumasok niyan sa school. At siya pa ngayon ang madaming pinipiling school bag. Nakita nga nila itong backpack na merong rain hood. Ito na nga lang kako ang bilhin para meron silang pang cover sa ulo pagka biglang umulan. Na itatago naman din pagka hindi gagamitin. Nasa 1-3 nga ang ganitong bag. Akala ko ay nakapili na si Primo pero meron na naman siyang nakitang iba. Ang gusto naman daw niya ay itong Batman na umiilaw. Inabot na kami ng 1 oras, kakapili lang ng school bag niya. Pinaplastic na nga namin at kumuha pa kami ng stock. Nasa 699 naman itong Batman na bag. Pagka yata ganitong kaliit ay mas mura ang presyo. At meron na naman nga pong nakita na ibang mga design. Halos 1 oras na silang namimili, nasa school bag pa lang kami. Abay bibili pa kami ng mga notebook nila at sapatos. Kaya ang ending para matapos na ako na lang ang namili ng mga school bag nila. Dahil hindi kami matatapos at aabutan kami ng closing ng SM. At hindi sila pwedeng magkaiba ng bag. Kailangan kung may rain hood sa isa, ganon din sa isa. At kung Spider-Man sa isa, kailangan Spider-Man din sa isa. Ito na nga ang napili ko kay Pablo dahil malaki din. Mas maganda rin kasi ang quality. Sa dami ng pinili nilang school bag na kay mami pa rin talaga ang final approval. Hay, sa wakas, natapos din kami sa mga bag. Bumili na nga rin kami dito ng medyas nila at dumiretso na rin kami sa sapatos. Sa Florsheim kami laging bumibili ng sapatos dahil ito na rin ang subok namin kay Pablo. Sa umpisa kasi ng school year hanggang matapos ay buo pa rin ang sapatos niya. Nag K1 at K2 siya, Florsheim ang ginagamit niyang sapatos. Kaya Florsheim, baka naman. Sa sapatos naman ay hindi na kami nagtagal. Namili na kami agad ng sapatos na babagay sa kanila. Tapos nang hingi na kami ng size. Ang kinuha namin ngayon ay yung hindi saktong-sakto sa kanila. Ganito ngang style ng sapatos ang gusto ko kay Pablo. Parang binatang-binata na kasi pagka ganitong style ang suot niya. Kaya lang nahuhubad sa kanya dahil nga nagpasobra kami ng kaunti. Kaya ganitong may velcro strap na lang ang binili namin sa kanilang magkapatid. Grabe, grade 1 na agad si Pablo. Nakapasa nga pala si Pablo sa science class. Kaya ang mare nyo ay super proud at tuwang-tuwa. Bumili na rin nga pala kami dito ng mga snack box nila para magka-partner na rin ang snack box at school bag nila. Ang ibang kailangan naman nila ay sa online na lang ako bibili. Katulad ng tumbler, pencil case, name tag at iba pang kailangan nila. Nagbayad na nga rin kami pagkatapos. Ang pinangbayad ko ay itong aking Atomy. At nagulat ako sa bill namin dahil naka 11K na pala kami. School bag, sapatos at medyas pa lang ang nabibili namin. Thank you Lord dahil naiparanas namin sa aming mga anak ang mag back to school shopping. Salamat sa panonood! Punta tayo ng Donkey para subukan ang mga skincare nila. Ang hilig kong mag-skincare lately, kaya naman ngayon ay itry natin ang mga skincare ng Japan. Pagkapasok ko pa lang ng Donkey, ito na ang bumungad sa akin ang mga sunstick nila. Maganda daw kasi dahil pwedeng mag-reapply kahit may makeup na. Ito namang makeup mist na subukan ko na pagka-uwi ng Pinas. Ay, Jai, umuwi ako ng pakak pa rin ng makeup nung ginamit ko yan. Bumili nga rin ako nitong facial wash nila dahil na-curious ako kung maganda nga ba talaga. Meron lang kasing nagpasabay sa akin, kaya naman bumili na rin ako ng para sa akin. At itong mask naman ang hindi ko pwedeng makalimutan. Ito na yung ginagamit kong rice mask nila noon pa at talagang maganda sa face mare. Pero ang sabi-sabi ay mas maganda daw itong merong kulay pula. Mas mura din naman ito ng 50 yen. Bali itong presyo na 1-2 ay naka-tax free na. Pero syempre kailangan nating makarami ng bili para ma-avail ang tax free. Pagkukumparahin ko lang kung ano ba ang mas maganda sa dalawang rice mask na to. Mahilig din ako sa mga cleansing oil kaya naman naghanap ako ng number 1 nila. Pagka kasi nagpupunta ako sa Donkey, hinahanap ko lang talaga yung merong number 1. Katulad nito, merong 1. Ibig sabihin, best seller nila yan. Sige, add to cart basta may number 1. Try ko na nga rin itong Hada Labo nila. Dati kasi bumibili ako nito para pampasalubong. Pero ngayon, subukan ko na nga rin para malaman kung maganda ba. Pinalitan ko pala ng Pikachu yung nakuha kong cleansing oil kanina. Ito rin yung isa sa mga nakakabudol dito sa Donkey. Abay, ang cute ng mga tinitinda. At dito na nga ako napadpad sa kanilang makeup section.
mare, na overwhelm nga ako dahil ang daming pagpipilian. Gusto ko sanang bumili ng lip tint kaya lang ang daming choices. Para bang nakakatamad pagka ang daming pagpipilian. Hindi talaga ako mahilig sa makeup dahil ang gusto ko simple lang ang atake ng babaeng ito. Pulbo at lip tint lang, masaya na ako. Kaya lang mare, bukod sa na-overwhelm ay hindi ko rin maintindihan. Kaya umalis na rin ako agad sa makeup section. At sinwerte pa nga dahil nakita ko itong tongue cleaner. Matagal ko nang gustong bumili nito kaya lang ang mahal online. Tapos pagtingin ko sa baba, heto na nga, nagulo na ang buhay ng babae. Available din pala kasi ang toothpaste nila dito. Ang kaso, 3 variants ang pagpipilian. Pero alam nyo, chinek ko muna online kung makakamura ba ako pagka dito ko binili. Mas mura ng 200 pesos each kaya kumuha na ako ng tig-isa. Noon ko pa kasi gustong subukan yung brand na yon dahil magandang toothpaste daw. Nakakaputi din daw kasi ng ngipin. Kaya malalaman natin sa susunod na buwan kung puputi ba ang ngipin ko dito. Madami-dami na nga rin akong nai-add to basket. Uuwi na sana ako pero nakita ko pa itong hand cream. Ito yung ginagamit na hand cream ni Miss Linel kung hindi ako nagkakamali. Kaya kumuha na rin ako ng isa tapos umakyat na rin. Nag-stairs na nga lang ako dahil ang tagal bumaba ng elevator. Excited ako sa floor na to dahil gusto ko ngang subukan ang kanilang collagen. Kaya lang pagkita ko ay ang mahal pala mare. Nagkuli pa ang mare nyo kaya hindi ko na nga muna binili. Ito namang parang salon pass nila na subukan na rin namin. Hindi ko nagustuhan dahil ang init sa balat. Akala ko nga manipis lang yung likod ko. Pero kahit si JP nainitan rin. Pagkabayad ko ay umuwi na rin ako ng hotel. Kita nyo naman kung gaano kasaya ang mare nyo. Salamat sa panonood! Ilang araw na kami sa Japan at everyday puro pagkain sa konbini ang kinakain namin. Pero sa 7-Eleven at Lawson lang kami laging bumibili. So ngayon, dito ako nagpunta sa Family Mart. Alam kong mapaparami ako ng bili kaya kumuha na ako ng basket. Ang sarap nitong Saku-Saku Panda Milk Choco Biscuits kaya kumuha ako ng isa. Ito naman yung parang Yakult nila dito. Merong ibang flavor pero sa susunod ko na susubukan. Kailangan ko rin ng kape dahil kakagising ko lang, dito na agad ako dumiretso. Ang gagawin ko ngayon ay yung trending na iced coffee sa Family Mart. Kaya kailangan ko rin ng yelo para meron akong paglalagyan. Tapos meron akong napanood na masarap daw itong Ohio pudding kaya kumuha na rin ako ng isa. Meron nga rin akong ibang hinahanap pero hindi available. Madaming kulang dito sa Family Mart na napuntahan ko. Kumuha rin pala ako ng coolish para sa iced coffee na gagawin ko. Bago ako magbayad, inikot ko nga rin muna itong store. Kaya lang kulang-kulang talaga siguro dahil maaga pa. At syempre hindi pwedeng mawala ang Fami Chiki. Meron din akong ibang snacks na binili na hindi ko naman maintindihan pero binili ko pa rin. Sa packaging kasi mukhang masarap. Kaya nga hindi na rin ako nagtagal dahil kung ano-ano na ang nailalagay ko sa basket. Maribank nga pala ang ipinangbabayad ko dito mula pagdating namin. Tinatap ko lang pagka magbabayad na. Tapos meron pang cashback bawat transaction na gagawin ko. Maribank at Atome ang gamit na gamit ko dito sa Japan. Pagkabayad ko nga ay bumalik na rin ako sa hotel. Ano pa kayang snacks ang pwedeng mabili sa mga konbini dito sa Japan? Susubukan namin bago kami umuwi. Salamat sa panonood! Noong nakaraang buwan ay nabalitaan namin na magkakaroon ng rotational brownout. Kaya napabili ako ng power station pero alam nyo, pinag-isipan ko muna. Hindi rin kasi biro ang presyo. Nagtingin muna ako at nagbasa ng reviews kung ano ba ang magandang bilhin. At ito nga daw, EcoFlow Delta 3 ay sulit na. Bumili rin ako ng solar panel na 400 watts at ito na ang pinang-charge namin sa power station. Maulap nga ngayon kumpara kahapon kaya 170 lang ang binibigay na input. Ito pala yung kahapon, ganitong setup ang ginawa ko. Ginamit ko lang yung stand ng solar panel. Nasa 250 naman ang input kahapon at after 4 hours, nag 100% na agad. Pero ngayong araw ay sinubukan ko ngang ipatong sa lamesa. Pumapalo na ngayon ng 300 depende sa sikat ng araw. 400 watts na solar panel ng EcoFlow ang gamit namin. Nagagamit na namin itong power station sa electric fan, TV, speaker at pang-charge ng mga cellphone. Kahit sa induction cooker ay pwede nga rin pero hindi pa namin nasusubukan. Sa ngayon ay sa TV at electric fan pa lang namin nagagamit. Bukod sa power station ay bumili na rin kami ng solar light. After an hour, binalikan ko ang power station at hirap na hirap mag-charge ngayon dahil nga maulap. Mukhang uulan nga rin kaya naman binabalik-balikan ko. Ito ang pinakasulit na budol sa akin ngayong taon mga mare. Kaya pala bumili rin ako nito dahil mahilig kaming mag-camping. Hindi lang namin sa bahay magagamit dahil pwede rin naming dalhin pagka magne-nature trip. After 4 hours naman ay tinanggal na rin namin sa pagkaka-charge dahil nagbabadya na ang ulan. 57% lang ang naging charge ngayon pero magagamit naman hanggang kinabukasan.
Akala ko dati ay sapat na ang vacuum at punas-punas lang. Pero nung sinimulan kong gumamit ng steam cleaner ay na-realize ko kailangan din pala talaga ang deep cleaning dito sa bahay. Hindi na nga rin namin kailangang gumastos ng malaki. Ito ang ginagamit ko ay ang U-Want Y200 Steam Spot Cleaner. Lagyan na nga muna natin ng tubig para makapaglinis na rin ako dito sa bahay. Included na rin nga pala itong cleaning solution pagka binili. Ang nagustuhan ko dito ay mabilis uminit. Mga 35 seconds lang ready na agad gamitin kaya hindi nakakatamad maglinis. Tapos, ang lakas pa ng steam niya. Pagka ganitong nakakapag-deep clean ako sa bahay ay meron akong peace of mind dahil alam kong malinis lalo na at meron kaming kasamang mga bata. Kasama na nga rin ang iba't ibang brush heads depende sa area na lilinisin mo kaya naman sulit. Hindi lang sa isang area dahil nagagamit ko rin kahit saan. Pati nga dito sa CR namin ay nakapag-deep clean din ako. Pwede rin gamitin sa sofa, mattress, unan at even car seat pwedeng-pwede. Perfect nga lalo na sa merong mga kids at pets sa bahay. Super dali pang gamitin itong steam cleaner. 100 degrees Celsius high temperature steam sterilization na rin. Kaya hindi basta-bastang nakakalinis lang dahil nakakasanitize na rin. Pinalitan ko na nga rin ng brush head para magamit dito sa upuan. Sinadya akong tapunan ng kape para malaman kung makakalinis nga talaga. At hindi man lang nga ako nahirapan, ang bilis lang din natanggal. Nakahiwalay na nga rin ang wastewater. As in, makikita mo talaga yung dumi na nahigo pagkatapos maglinis. Sobrang satisfying nang makita ko ang wastewater pagkatapos. Meron pang organizer ng mga brush head at cable kaya naman worth it ang budol. At self-cleaning na rin siya ha. Ito na nga ang pangalawang gamit namin sa bahay galing sa U-Want. At gamit na gamit talaga namin mula nang dumating hanggang ngayon. Salamat sa panonood!